Bakit parang ang lalim na mayata ng iniisip mo dyan? Wala. Iniisip ko lang yung pinag-usapan namin kahapon ni Apo Soledad. Yun bang tungkol sa panata ng ating angkan? Yun na nga. Kasi naman bakit ngayon nilang naisip na sabihin sa akin? Kung kailan ilang buwan na lang magte-30 na ako. Yung hinihingi nila sa akin, hindi ko kaagad-agad maibibigay yun. Bakit daw ba ngayon lang sinabi ni Apo Soledad sa'yo? Ang sabi ba naman nakalimutan daw niya. Pambihira si Apo. Albularyo tayo. Hindi tayo mga mahikero. Saan ko naman kukunin yung pinapahanap niya? Sa totoo lang, kahit ako ngayon ko lang narinig yung panata ng angkan natin Noon naman parang wala yan O baka naman wala lang talaga tayong alam. Wala na akong magagawa. Kung hindi pa ako tinanong ni Tio tungkol sa panatang yun, baka makita nyo na lang na nakabulagta na ako sa araw ng kaarawan ko. Ano na bang plano mo ngayon? Hindi ko alam. Pero hindi ko hayaang mapunta lang sa wala ang pinaghirapan ko. Konting-konti na lang. Magiging ganap na akong albularyo. Malaking bagay na to para sa ating angkan. At sa mga taong umaasa sa atin. Kaya gagawin kong lahat para matupad ko lang ang panatang yun. Hay nako, mabuti pa. Huwag mo na munang isipin yan. Dito na tayo maghiwalay ng landas. Sapanan ako ng bundok mangunguha ng mga halamang gamot. Ikaw ba? Doon na lang ako sa tabing ilog. Sige, magkita na lang tayo mamaya sa baryo. Hindi ako masyadong nagagawi dito sa tabing ilog. Ngayon ko lang nadiskubre na marami rin palang mga halamang gamot dito. Sana ba yun? Natatandaan ko kung dito ko lang yun nakita ayun pala. Isang bihirang halamang gamot. Paniguradong matutuwa si Tio nito. Ano yun? Bakit parang may lumulutang? Teka, isang babae. Nalunod. Aba, kailangan ko siyang tulungan. Isang mapagpalang gabi sa inyo, Miss Ligaya. At sa lahat ng tagapakinig at taga-subaybay ng Aswang Confession. Ako po si Sandro. Matagal nang tahimik na tagahanga ng inyong palabas. At ngayon ay napilitan ng lumantad. May dalang bigat ang kwento kong ito. Isang lihim na 20 taon ko ng pasan at ngayon handa na akong isiwala. Ako noon ay isang batang albularyong may kakaibang lakas. Ang natatanging huling tagapagmana ng mga manggagaway. Sinaunang lahi ng mga albularyong kilala sa panggagamot at pagkontra sa dilim. Ngunit ang pinangarap kong maging ganap na albularyo ay hindi pala isang biyaya, kundi isang sumpa na nakuukit na sa aming dugo. Para kami maging ganap na isang albularyo, may isang panatang kailangang tuparin bago kami tumuntong sa edad na 30. Ito ay ang magpakasal. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa pagtali ng kaluluwa sa isang sinaunang tipan. At ito, ang kwentong pilit kong nilimot. Ngunit paulit-ulit na binabalik ng aking mga panaginip. At ng mga matang patuloy na nakamasid sa dilim. Pumasok na po ang susunod na magpapagamot. Tia, ilan na lang po bang natitira dyan sa pila? Basuyo naman ako. Ay nay, halika po. Umupo kayo rito. Ano po ang inyong pangalan at ano po bang masakit sa inyo? Ako nga pala si Gloria. Galing pa ako sa Karatig Bayan. Kasi itong likod ko, iho, sobrang sakit. Ewan ko ba at parang nitong mga nakaraang araw sobrang bigat talaga ng katawan ko. Maaari ko po bang mahawakan yung likod ninyo?
Ay, Nay, matanong ko lang po. May namatay po ba sa pamilya ninyo nitong nakaraan? paano? Meron nga, iho. Iyong apo kong babae. Bakit? May kinalaman ba yon sa karamdaman ko? Ganun na nga po, Nay. Nakakaramdam po ako ng kaluluwa sa inyong likuran. Ito po ang dahilan kung bakit mabigat ang inyong katawan. Mukhang malapit po kayo ng apo ninyo, ah. Parang ayaw niya po kayong iwan. Ang apo ko. Anong kailangan natin gawin, iho? Mag-iisang buwan na rin nakaburo lang apo ko. Gusto ko na siyang mamahinga. Huwag po kayo mag-alala at magagawa naman natin ito ng paraan. Ang una po muna natin gagawin ay pagdasal ang kaluluwa niya. Saka ako magpapahid ng gamot sa likod ninyo at mag-uurasyon. Nagdasal kami ng tahimik. Idinulog namin sa may kapalang kaluluwa ng kanyang apo. Pagkatapos noon ay kumuha ko ng isang boteng may laman ng mga pinagsama-samang halamang gamot. Saka ipinahid sa likuran ni Nay Gloria. Saka ako nag-orasyon para tuluyang mawala ang sakit na kanyang nararamdaman. At para lubayan na siya ng kaluluwa ng kanyang apo. Pagkatapos noon, ay nagpasalamat at nagpaalam na ang matanda. Pagod akong umupo ulit sa aking pwesto, saka tinawag si Tia. Tiya, papasukin niyo na po ang susunod. Ay naku, iho, yun ang panghuli ngayong araw. Pwede ka na magpahinga sa loob. Ganun po ba? Ay, sa wakas. Makakapagpahinga na rin. Sandro, mukhang kailangan na muna nating limitahan ang magpapagamot. Ako'y naaawa sa iyo eh. Palagi ka kasing pagod at nauubusan ng enerhiya. Tiya, hindi po pwede. Hindi ko kayang tanggihan yung mga nangangailangan sa kapangyarihan ko. Kailangan ko po silang tulungan. Hindi ko sinasabing tanggihan natin sila. Ang gusto ko ay limitahan mo ang bumibisita sa iyo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Pagod na yung mukha mo. Malapit na, Tiya. Ilang buwan na lang, 30 taong kaarawan ko na. Magiging ganap na akong albularyo, manggagaway. Maatim ko na ang malakas na kakayahang makatulong sa karamihan. Basta iyo, kapag pagod ka ng manggamot, pwede mo namang sabihin, hindi man kasing husay mo pero tandaan mong albularyo rin kami ng tiyo mo. Kaya rin naming magpagaling ng karamdaman. Kaya kung gusto mong magpahinga ay papalitan ka muna namin. Basta't magsabi ka lang. Opo, Tiya. Huwag po kayo mag-alala. Magsasabi po ako kapag hindi ko na kaya. Alam kong kaya mo. Pero hayaan mo kami ng tiyo mo na matulungan ka. Oo na po, Tiya. Pangako. Sige na po. Magpapahinga muna po ako sa kwarto ko. Simula nung naulila ako sa aking ama't ina. Si Tio Ambo at Tia Perlita na ang nagsilbi kong mga magulang. Namatay sa panganganak ang aking ina at ang aking ama naman ay nagkaroon ng cancer na siyang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Ang aking ama ay isa sa mga malalakas na albularyo noon sa aming angkan. Ang sabi sa akin ni Tio ay humina ang kapangyarihan nito simula nang mamatay ang aking ina. Lumabas ang lahat ng kanyang mga sakit at bumalik lahat ang kanyang karamdaman. Kaya lumaki akong hindi ko man lang nakilala ang sarili kong mga magulang. Ang aking ama ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-iigihan ko ang pag-aalbularyo. Gusto kong makatulong sa mga taong may malulubhang karamdaman. Naudlot naman ang pagbabalik tanaw ko noon nang pumasok si Tio sa kwarto ko. Sandro! Oh, Tio. Mano po? Nakauwi na po pala kayo. Kumusta pong lakad nyo? Ni Mang Pedring sa kabilang nayon. Ayun,
Maayos naman. Napakaraming tao ang nalagay sa peligro dahil sa nagkahawaan sila roon. Mabuti't naagapan pa namin ni Pedring. Mabuti naman po kung ganun. Ano po bang klaseng sakit yun? Ay, yanggaw po. Seryoso po kayo? Ano po bang nangyari? Meron kasing isang lalaki roon na dayo sa kanilang lugar. Mabait naman daw to, kaya marami agad ang naging kaibigan. Nagkaayaan silang mag-inuman noon. Hindi nila alam na isa palang aswang ang lalaki. Kaya lahat ng naging kainuman ito ay nayanggaw. Nasa na po yung aswang? Ay, hindi na nakita pa. Bigla na lang daw nawala. Kaya pala ilang araw din kayo ron. Marami pala ang nabiktima. Ganun na nga. Siya nga pala. Kaya ako narito dahil gusto kitang makausap. Paparating na ang kaarawan mo. Ilang buwan na lang, magiging ganap ka ng albularyong manggagaway. Pero bakit wala ka pa rin ipinapakilala sa amin ang tiya mo? Ano pong ipapakilala sa inyo? Ha? Siyempre, yung babaeng pakakasalan mo. Anong pakakasalan po ang pinagsasabi nyo, Tiyo? Wala naman po akong nobya. Yung panata, Sandro. Yung panata ng ating angkan bago maging ganap na albularyo. Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na. Ano po bang panatayan? Wala naman po akong alam dyan eh. Ay, pambihira. Yung libro na binigay sa iyo ni Apo Solidad. Yung librong naglalaman ng panata ng ating angkan. Anong libro ng panata? Ano bang nangyayari at ang ingay yung dalawa dyan? Itong pamangkin mo. Abay magte-30 na hindi pala alam ang panata ng mga manggagaway. Ano? Ay, Sandro, paanong hindi mo alam ang tungkol doon? Mahalagang proseso yon bago mo makamtan ang tunay na kapangyarihan ng mga manggagaway. Teka ho. Ang ibig niyo pong sabihin ay mayroong panata ang ating angkan bago maging ganap na albularyo? At hindi ko yun alam. Bakit hindi mo alam ang tungkol dito? Nasa na yung librong binigay sa iyo ni Apo? Ay, wag mong sabihin na hindi mo yun binasa. Tiyo, lahat naman ng libro na binibigay ni Apo ay binabasa ko. Pero wala po akong nababasa na tungkol sa panata. Puro lang po yun mga orasyon at para sa panggagamot. Sigurado ka ba dyan? Baka nakaligtaan mo lang. Siguradong sigurado po. Alam niyo naman kung gaano po ako kapursigido na maging ganap na albularyo. Kaya kung meron mga kong libro na ganun talagang malalaman ko kaagad. Pero wala po talaga. Seryosong bagay ito, Sandro. Simula pagkabata ay ginugol mo na ang oras mo sa pag-iensayo upang maging ganap na albularyo. Tapos ay wala ka man lang palang ideya sa panata. Wala po talaga akong alam. Walang nagsabi sa akin tungkol doon. Ay, kasalanan ko rin ito. Masyado akong nagpakampante na magagabayan ka ni Apo Solidad. Sana pala ay nung bata ka pa ay ipinaalam ko na sa iyo ito. Ang mabuti pa puntahan mo si Apo Solidad mamaya. Sa ngayon ay maghapunan muna tayo. Huwag na muna nating isipin yan. May 2 buwan pa bago ang karawan ni Sandro. Makakahanap pa tayo ng paraan. Habang naghahapunan kami noon ay para akong lumulutang. Hindi ako makapaniwala na sa buong buhay ko na inilaan sa pagsasanay ay may nakaligtaan pala akong napaka-importanting bagay. Tinanong ko naman sila Tiyo kung ano ba ang panatang iyon. Ngunit sinabihan nila akong si Apo Solidad na lang ang magpapaliwanag nun. Pagkatapos nga namin maghapunan, ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon at agad kong pinuntahan si Apo Solidad. Ang pinakamatandang albularyo ng aming angkan at siya ring aming pinuno. Malapit lang naman ang bahay nito, kaya agad din akong nakarating. Pumatok ako agad sa may pintuan. Apo? Apo? Nandyan po ba kayo?
Ako po to, si Sandro. Oh, Sandro, ikaw pala. Tara, pasok ka. Ano bang sadya mo at dinayo mo pa ako sa ganitong oras? Di bang sabi ko naman sa'yo, sa umaga mo ako puntahan dito kasi paggabi o orasyon na ako. Pasensya na po. Importante talaga tong itatanong ko. O siya, pasok ka. Maupo ka muna dyan at ipagtitimpla kita ng maiinom. Oh, eto na. Mainit pa yan. Oh, tubig lang naman po ito ah. Wala na pala akong kape. Mainit na tubig na lamang, iho. Tubig lang pala. Hinalo-halo niyo pa po. O siya, ano nga bang itatanong mo? Apo, alam niyo po ba ang panata ng ating angkan? Bago maging ganap na albularyo. Abay, oo naman. Maski ako ay naranasan ko yon. Bakit mo na itanong? Ay, oo nga pala. 2 buwan na lang ay 30 ka na. Dapat ay ngayong buwan makapagpakasal ka na. Binasa mo ba yung librong binigay ko sa'yo? Nandoon ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa panata. Teka lang po, Apo. Yan nga po yung dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Wala po akong natatandaan na may binigay kayo sa aking aklat na naglalaman ng panata ng ating angkan. Ano bang pinagsasasabi mo? Ibinigay ko yun sa'yo nung 20 anyos ka pa lang. Wala po talaga, Apo. Lahat ng librong binigay niyo ay puro orasyon at panggagamot lang. Sandali nga at ititingnan ko sa baol. Kapag wala roon ay ibig sabihin na ibigay ko sa'yo. Humanda ka talaga sa akin, Sandro, kapag nalaman kong naiwala mo pala yon. Isang sagradong aklat yon ng mga ninunong manggagaway. Tumayo nga si Apo tsaka pumasok sa kanyang silid. Narinig ko pa ang kalampagan ng kanyang mga gamit at ang pag-ubo nito dahil sa alikabok. Lumipas ang halos 10 minuto ay lumabas na rin ito. Dala niya ang isang lumang aklat. Kayumanggiyo na parang maglalaglaga na ang mga pahina. Unti-unti naman itong lumapit sa akin at nahihiyang tumawa. Kung titingnan mo nga naman, nandito pala talaga sa akin. Mukhang nakalimutan kong ang ibigay sa iyo noon, iho. Pasensya ka na. Napakamot na lang ako sa ulo dahil sa sinabi niya. Talagang nakalimutan niyang ibigay sa akin. Inilapag ni Apo ang aklat sa mesa at itinulak ito sa harapan ko. Binasa ko ang pamagat nito. Sa anino ng panata para sa takapagmana ng dalisay na dugo. Ang librong yan ay isinulat pa mismo ng mga naunang mga manggagaway. Buksan mo at basahin. Bago lumubog ang 30 anino sa buhay ng isang anak ng ating dugo, dapat siyang tumali ng panibagong ugat sa pamamagitan ng kasal na pinapatotohanan ng mga espiritu ng ating angkan, sapagkat walang sino man sa ating lahi ang maaaring maging ganap na tagapagdala ng galing kung hindi niya isa sa katuparan ang panata ng pag-uugnay. Ang ibig sabihin ay kailangan kong magpakasal bago ako tumungtong ng edad na 30? Ganun na nga, iho. Katulad nga ng sabi ko sa iyo kanina, dapat ay ngayong buwan maisakatuparan na ang panata. Ano po bang ibig sabihin ng galing na sinasabi dito sa aklat? Galing ang tawag sa kapangyarihang tataglayin ng sino mang makakapagsakatuparan ng panata. Yun ay ang kapangyarihan ng isang ganap na albularyo. Sa pagtupad ng sagradong ito, siya ang magiging ulo ng anino, ang pinuno ng angkan,
Ngunit sakaling tumalikod siya sa panata, sakaling hindi niya itutuparin bago sumapit ang kanyang 30 taong kaarawan, ang galing ay maglalaho. Ang dugo ay matutuyo. At siyang may dalisay na dugo ay mamamatay. At ang angkan ay mabubuwag. Ibig sabihin ay kapag hindi ko po naisagawa ang ritual, ay mamamatay ako at ang angkan natin ay masisira. Ganun na nga, iho. Pasensya ka na. Inaamin kong kasalanan ko kung bakit ngayon mo lamang nalaman ang tungkol dito. Alam mo na ikaw na lamang ang huling tagapagmana ng mga manggagaway. Ikaw na lang ang may kakayahang maging ganap na albularyo na magtataglay ng galing dahil sa iyong purong dugo. Kapag hindi na isa katuparan ng panata bago ang iyong kaarawan, hindi lamang ikaw ang mapapahamak, kundi ang buong angkan. Naiintindihan ko po. Maraming salamat, Apo, sa paghihintay na maipasa sa akin ng pagiging pinuno. Huwag po kayo magalala. Maisa sa katuparan ko ang panata ng ating angkan. Sandro, bilang isang manggagaway na may purong dugo tulad mo, responsibilidad ko na hubugin ka para maging susunod na mamamahala sa ating angkan. Ngayon, ano nang plano mo? Kailan ka magpapakasal? Yun nga po ang problema ko eh. Paano ako magpapakasal eh? Wala naman akong kasintahan. Aha! Di ba nobya mo yung si Hana? Yung anak ni Pedring? Naku, hindi po. Magkaibigan lang po kami. Talaga ba? Akala ko'y magkasintahan kayong dalawa. Ibang mga tinginan sa'yo ng batang yun eh. Matalik na magkaibigan lang po kami ni Hana, Apo. Huwag po kayo mag-alala. Magagawan ko naman po ng paraan. Nakikita kong handa ka na. Kaya alam kong kahit anong balakid ay kaya mong lampasan. Maraming nagkakagusto sa iyong mga kababaihan dyan sa baryo kung pinagtutuunan mo lamang sila ng pansin. Basta ang payo ko lang sa iyo, damihan mo ang supling para sa susunod ay marami tayong tagapagmana. Si Apo talaga. Oo siya, basta. Kapag wala ka pang nahana pagkalipas ng 1 buwan, ako ang pipili ng mapapangasawa mo. Sa gayon ay dalhin mo na muna yung libro, basahin mo lahat at aralin. Nagpaalam na rin ako noon kay Apo dahil palalim na ang gabi. Malakas ang loob ko nang sinabi ko sa kanya na magagawan ko ng paraan pero hindi ko talaga alam ang gagawin. Saan ako makakahanap ng babaeng mapapangasawa sa loob ng 2 buwan? Mabuti sana kung may babaeng sasang-ayon agad na magpakasal sa akin. Nung gabing yun ay hindi ako nakatulog sa kakaisip kung paano ko nga ba masusolusyonan ang problemang yun. Umaga na tuloy nung ako'y nakatulog. Kinahapunan, napagpasyahan namin ni Hana na tumungo sa gubat para maghanap ng mga halamang gamot na mapapakinabangan. Dito na tayo maghiwalay ng landas. Sa paanan ako ng bundok mangunguha ng mga halamang gamot. Ikaw ba? Doon na lang ako sa tabing ilog. Sige, magkita na lang tayo mamaya sa baryo. Naglakad ako sa kabilang direksyon na tinungo ang daan patungo sa ilog. Nang marinig ang agos ng tubig, ay agad akong tumakbo. Ay, grabe. Sarap ng simoy ng hangin dito. Tama nga si Tio. Maraming mga halamang gamot na pakalat-kalat lang. Hindi ko napansin nung huli nang nagpunta ako rito kasi madilim. Doon kaya ako maghanap sa dulo. Mukhang sagana mga halaman dahil naabot pa ng tubig.
Agad kong inilabas ang mga malalaking bote na paglalagyan ko ng mga halaman at agad na umupo para magsimulang manguha. Hindi ako masyadong nagagawi dito sa tabing ilog. Ngayon ko lang na-discover na marami rin pala mga halamang gamot dito. Sana ba yun? Natatandaan kong dito ko lang yun nakita eh. Ayun pala. Isang bihirang halamang gamot. Paniguradong matutuwa si Tiyo nito. Ha? Ano yun? Bakit parang may lumulutang? Teka. Isang babae. Nalunod. Kailangan ko siyang tulungan. Nilusong ko ang tubig at lumangoy papunta sa nakalutang na katawan. Pagkalapit ay agad ko tong hinawakan at hinila pabalik sa aking pinanggalingan. Inihiga ko ito sa damuhan at inilapit ang aking kamay sa ilong niya para makumpirma kung buhay pa ba ito. Nangihina akong napaupo nang mapagtanto na buhay pa ang babae. Tinapik-tapik ko ang pisngi nito upang magising siya. Dumaing lang ito pero hindi dumidilat. Napagpasyahan kong dalhin na lang siya sa bahay para magamot ng tuluyan. Binuhat ko ang babae at dali-daling naglakad pauwi sa bahay. Tia! Tia! Tia, pakibukas po ng pinto! Ano ba yon? Ay, Diyos ko, Sandro. Anong nangyari sa babaeng yan? Natagpuan ko po sa tabing ilog. Mukhang nanunod. Dinala ko na po rito kasi humihinga pa. O siya, dito muna siya ihiga. Kukuha lang ako ng maligamgam na tubig. Ako na po, Tia. Ang mabuti pa po ay palitan nyo na lang ang damit niya. Sige, sandali. Kukuhanan ko siya ng pamalit. Dali-dali akong nagtungo sa kusina at nagbuhos ng mainit na tubig sa palanggana. Ibinuhos ko rito ang isang bote ng langis ng iba't ibang halamang gamot at saka kumuha ng pamunas. Pagkatapos ay bumalik ako kay Tia. Nakita kong tapos na nga niyang bihisan ng babae. Inilapag ko sa tabi nito ang palanggana. Tia, kayo na po muna magpunas sa kanya. Punasan niyo po ang buong katawan niya gamit ito para umikot ang dugo sa katawan niya. Ay, kawawa naman ang babaeng to. Ang ganda-ganda pa naman. Paano kayang nalunod siya ron? Hindi ko po alam eh. Nakita ko na lamang siyang palutang-lutang. Sa tingin ko kagabi pa siya nasa tubig. Base ni rin sa kanyang balat. Pero nakapagtatakang buhay pa siya. Humihinga siya ng matagpuan ko eh. Pero parang hirap siyang magising. Hayaan mo at saka na natin siya tanungin kung magising siya mamaya. Nang matapos si Tia sa pagpupunas sa babae, ay tumayo ito para ibalik sa kusina ang planggana. Ako naman ang umupo at sinimulang orasyonan ng babae para bumalik sa ulirat. Hinipan ko ang ulo nito saka bumulong ng dasal sa hangin. Habang ginagawa ko yon, ay banayad kong tinatapik ang kanyang noo. Batok, siyanat ang kanyang paanan. Nagulat ako nang biglang umilaw ang pulsera sa kamay ng babae. Ngunit nawala rin agad yun. Tapos mo na ba siyang dasalan? Opo, Tia. Maya-maya lang din ay magigising na siya. Mabuti naman. O eto nga pala, naglaga ako ng luya at sambong. Ipainom mo mamaya kapag nagising na siya. Sige po. Salamat, Tia. Ikaw na munang bahala dyan, marami pa akong gagawin. Habang hinihintay na magising ang babae, ay napatitig ulit ako sa pulseras nito sa kamay. Hindi ko alam kung anong pulseras yon pero nakasisigurado kung isa tong mataas na uri ng proteksyon. Hindi ko nga lang alam kung proteksyon para saan. Pinagmasdan ko ang mukha ng babae. Banayad ang kompleksyon nito. Tama nga si Tia. Maganda. Kakaiba ang ganda. Parang isang diyosa.
Mapula ang labi, matangos ang ilong, at ang mga mata nito ay kayumanggi. Nagulat ako na mapagtantong gising na pala ito. Nako, gising ka na pala. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Sino ka? Nasaan ako? Ako nga pala si Sandro. Nakita kita kanina sa tabing ilog na nalulunod. Dinala kita rito sa bahay namin para mabigyan ka ng paunang lunas. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Medyo masakit lang yung ulo ko. Sandali. Tutulungan na kitang umupo. Yan. Maraming salamat, Sandro. Wala nga naman. Tungkulin ko namang gamot. Kaya wala kang dapat ipagpasalamat. Manggamot? Oo. Isa akong albularyo. Ano? Bakit? May problema ba? Wala naman. Hindi ito makatingin sa akin. Naging aligaga ito at walang tigil na hinihimas ang pulsera sa kanyang kamay. Napakunot noon naman ako. Ito nga pala. Dilagay ang kanina ni Tia. Inumin mo para bumalik agad ang enerhiya mo. Ano yan? Nilagang luya at sambong. Inumin mo na habang mainit pa. Hindi ako pwede niyan eh. Pasensya na. Ha? Bakit bawal? Masustansya naman to. Namamantal kasi ako kapag nakakain ako ng luya. May alerhiya ka sa luya? Sige. Ako na lang iinom nito mamaya. Maraming salamat sa pagsakip sa akin. Kailangan ko na palang umuwi. Sigurado ka bang ayos ka na? Pagpabukas mo ng pag-uwi. Dumidilim na rin kasi. Baka mapano ka pa sa daan. Hindi pa nanunumbalik ang dating lakas ng katawan mo. Hindi, kailangan ko na talagang umuwi. Pasensya na. Dali-dali itong tumayo at naglakad palabas nang bigla siyang matalisod. Agad ko siyang tinulungan nang lumagapak siya sa sahig. Ayan. Sabi ko na sa'yo eh. Nangihina pa yung katawan mo. Aray ko, ang sakit ang paa ko. Oh, tignan mo. Napilayang ka tuloy. Halika. Maupo ka uli dito. Huwag ka kasing makulit. Pinapahamak mo ang sarili mo. Inalalayan ko siyang maupo ulit. Hindi na siya umimik at tahimik lang to habang nilalapatan ko ng mga gamot ang pilay niya. Pagkatapos ay tinalian ko yun ng tela. Gising ka na pala, Iya. Kamustang pakiramdam mo? Maayos naman po ako. Anong nangyari sa'yo? Sa kamamadaling umuwi natapilok. Ayan, napilayan. Umuwi. Taga saan ka ba, Iya? At ano nga palang pangalan mo? Ako nga po pala si Maya. Doon po kami nakatira ng pamilya ko sa tuktok ng bundok. Ay nako, napakalayo naman pala. Tsaka ka na umuwi sa inyo kapag magaling na yung pilay mo. Mahirap umakyat sa bundok sa ganyang sitwasyon. Pansamantalay dito ka na lang muna tumuloy sa amin. Ay, wag na po. Nakakaya naman po sa pamilya nyo. Ayos lang, ano ka ba? Walang problema kapag tumuloy ka rito. Pero po, Sige na, halika't aalalayan kita sa magiging kwarto mo. Wala nang ang nagawa si Maya nang alalayan siya ni Tita. Papunta sa bakanting kwarto na katabi lang naman ng sakin. Lumipas ang gabing yun. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil araw yon ng panggagamot. Humihikab pa akong lumabas sa aking silid. magandang umaga. Magandang umaga rin sa'yo. Anong ginagawa mo? At tinutulungan ko maghanda ng almusal si Aling Perlita. Halika, maupo ka na.
Pinuntahan pa ng tiya mo si Mang Ambo sa likod bahay. Nagsisiba kasi ng kahoy. Kilala mo na pala si Tiyo. Maaga ka kasing natulog kagabi kaya di mo na nakita. Pinakilala na ako ni Aling Perlita sa tiyo mo. Siya nga pala. Maayos na ba paa mo? Okay naman na. Di nga lang ako makalakad ng maayos. Tumango na lamang ako. Tinulungan ko siyang maglagay ng mga kubyertos sa mga plato. Hindi sinasadyang nahawakan ko ang kamay niya nang abutin ko ang kutsara. Natigilan ako at napatingin sa kanya. Ganon din siya sa akin. Nahihiya namang umiwas ako ng tingin pero hindi pa rin binibitawan ang kamay niya. Nagulat naman ako sa biglang pagsulpot nila Tiyo, kaya agad kong binawi ang aking kamay. Gising ka na pala, Sandro. Tara na at maggagahan tayo. Maya-maya lang ay daragsada naman ang magpapagamot sa'yo. Opo. Tara, kumayos na po tayo. Maya Iha, umupo ka na at kumain para bumalik agad ang sigla mo. Opo, maraming salamat po. Kamusta naman ang kalagayan mo ngayon, Maya? Ayos na po ang pakiramdam ko. Itong paa ko na lang ang problema. Mukhang matagal pa bago gumaling yung pilay mo. Ay kung gusto mo ay dumito ka na muna ng ilang araw. Naku, hindi po ba nakakahiya? Hayos lang. Mga albularyo kami. Po, Tungkulin namin na tumulong. albularyo rin kayo katulad ni Sandro? Oo, sa katunayan, lahat ng nakatira rito banda ay mga albularyo. Isa kaming angka ng mga albularyong manggagawa. Nagulat kami nang biglang maibuga ni Maya ang kinakain niya. Agad naman ako nagsali ng tubig sa baso at iniabot yon sa kanya. Ano po? Oh, Iha, ayos ka lang ba? Opo, mukhang kailangan ko maglinis ng tenga. Akala ko po sabi niyo ay isang angkang kayo ng albularyo eh. Gano'n na nga, tama ka ng dinig. Natahimik na lang ito habang paulit-ulit namang hinahaplos ang porselas niya. Siya nga pala, Iha. Hayos lang ba na magtanong kami sa'yo? Opo naman, ano po ba yon? Kasi natagpuan ka ni Sandro sa tabing ilog. Paano ka nalunod? Hindi ka ba marunong lumangoy? Ayos lang, Iha, kung ayaw mong sabihin. Nagtatanong lang naman ako. Huminto si Maya sa pagkain at ibinaba ang kanyang kubyertos. Seryoso niya kaming tiningnan at bumuntong hininga. Ang totoo po niyan, Mang Ambo. Pinipilit po kasi ako ng kuya at tatay ko sa isang bagay na hindi ko po gusto. Napagdesisyonan ko ng lumayas nun. At habang tumatakas ako, hindi sinasadyang nahulog ako sa bangin at dumiretso sa may ilog. Yun lang po naalala ko. Pagmunat ko, nandito na ako. Nako, kawawa ka naman pala, Iha. Kung gusto mo, pwede ka na munang mamalagi rito hanggang sa may matutuluyan ka na. O di kaya'y asawahin mo na lang tong si Sandro. Hindi ka na mamumroblema sa matutuluyan. Ano bang sinasabi niyo? Oy, bakit? Totoo naman. Ay kung magiging asawa ka ni Maya, hindi na niya po problemahin ang matutuluyan niya. Tiyo naman. Huwag niyo nang isama sa usapan yan. Bakit? Naghahanap po ba ng asawa si Sandro? Oo, Iha. Ang mabuti pa po ay bilisan na natin mag-umagahan. Dahil parating na yung mga magpapagamot. Naiiling na lamang tumawa sina Tiyo at Tia. Samantalang si Maya naman ay nakikitawa na lang din. Lumipas ang ilang minuto ay dumarami na ang magpapagamot. Sinimulan ko naman agad ang trabaho ko. Nung una ay si Tia lang tumutulong sa akin.
Ngunit ang mas dumami pa ang dumating ay napilitan na ring tumulong si Maya. Lumipas ang mga araw at linggo, naging ganon ang sitwasyon. Sa tuwing araw ng panggagamot ko, si Maya na ang tumutulong na dumalo sa mga panauhin. At habang patagal ng patagal, ay mas lalong lumalapit ang loob namin sa isa't isa. Hapon nun, galing kami ni Maya sa pangunguhan ng mga halamang gamot at naglalakad na pauwi. Oh, magaling na pala yung mga paa mo. Ano nang plano mo ngayon yan? Ay, sabi naman sa akin ng tiyo-tiya mo, ayos lang na magtagal pa ako sa inyo. Bakit? Gusto mo na ba ako umalis? Nako, hindi. Hindi naman sa ganun ang ibig kong sabihin. Baka lang kasi Ano ka ba? Binibiro lang kita eh. Napakaseryoso mo talaga kahit kailan. akala ko pa naman ay magagalit ka. Kung pwede nga lang dito na lang ako tumira eh. Kaso nakakaya naman. Masaya dito sa inyo. Kung gusto mo, pwede naman. May sinasabi ka, Sandro? Wala. Tara na. Baka hinahanap ka na ni Tia. Tahimik lang kaming naglalakad. Paminsan-minsan ay nagkakabungguan ang likod ng aming mga palad. Napapatingin naman ako sa kabilang direksyon kapag ganun. Hindi ko maiwasang mamula ng bahagya. Aaminin kong nagkakagusto na ako sa dalagang ito. Bukod sa maganda ay mabait si Maya. Malambing at matulungin sa kapwa. Hindi rin ako manhid. Nararamdaman kong base sa mga tingin niya sa akin. Nauhulog na rin siya. Pero parang natutorpe akong umamin sa kanya. Malapit na kami sa bahay nang madaanan namin ang bahay ni Apo Soledad. Nakita akong nagwawalis ito ng bakuran niya. Aba, Sandro. Yan na bang mapapangasawa mo? Layo ba yan? Parang hindi ko pa siya nakikita. Magandang araw po, Apo. Siya nga po pala si Maya. Maya, si Apo Soledad pala. Kasalukuyang pinuno ng aming angkan. Magandang araw po. Meron kang isang mataas na uri ng proteksyon. Opo. Nung bata pa kasi ako, lapitin ng mga masasamang spirito kaya ako may ganitong klase ng pulseras. Ang bilis mo namang makahanap ng babaeng pakakasalan, Sandro. Apo, ano ba kayo? Nakakaya. Huwag mo na lang pansinin ang sinabi niya, ha? Tara na nga. Apo, mauna na po kami. Agad kong hinila si Maya palayo. Baka kung ano-ano ang sabihin ni Apo. Ngunit habang papalayo, ay humirit pa talaga itong si Apo. Isagawa na natin ang kasal sa susunod na linggo sa kabilugan ng buwan. Sige ka, maganda pa naman yung kasintahan mo. Baka maagaw ng iba. Bakit parang lahat alam na gusto mo na magkaasawa? Hindi naman sa gusto ko. Kailangan. Ha? Kailangan mo magpakasal? Bakit? Ang totoo niyan, ako ang huling tagapagmana ng aming angkan. Ibig sabihin, ako ang susunod na pinuno. Talaga? Kaya pala kahit saan tayo pumunta parang ginagalang ka talaga nila. Ngunit bago tanghalin na pinuno, kailangan kong maging ganap na albularyo. At upang mangyari yun, dapat kong gampanan ang panata ng aming angkan. At yun ay ang magpakasal bago sumapit ang 30 taong kaarawan ko. Kaya ba nagmamadali ka ikasal? Ganun na nga. Ang problema wala naman akong kasintahan. Kaya paano ako magpapakasal nito? Paano yan ngayon kapag wala kang mahanap na asawa? Mamamatay ako. Dahil ako na lang ang huling tagapagmana ng purong dugo. Dapat ba'y kabilang din sa inyong angkan ang mapapangasawa mo? Ayon sa aklat hindi naman.
Kasi kahit sino naman daw ang mapangasawa ko, ang magiging supling namin, ang magiging puro pa rin ang dugo. Dahil sa malakas ang aming dugo. Mabuti naman. Kung ganon, ako na lang ang pakasalan mo. Napahinto ako sa paglalakad dahil sa sinabi niyang yon. Tinitigan ko siya sa mata at iwas naman siya ng iwas sa akin. Anong ibig mong sabihin? Huwag na tayong maglokohan. Alam naman natin pareho na may gusto tayo sa isa't isa. Handa ako magpakasal sa iyo, Sandro. Sigurado ka ba? Hindi mo pa ako lubusang nakikilala. Baka magbago pa isip mo. Ako nga dapat magtanong niyan sa iyo eh. Marami akong sikreto. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Kaya mo bang magpakasal sa isang estranghera? Hinawakan ko ang magkabilang balikat niya at ipinaharap ito sa akin. Nang tingnan niya ako, ay hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Alam kong kakakilala lang natin. Pero Maya, bahala na. Basta, gusto kita. Maaari mo ba akong pakasalan? Marami pa ako hindi nasasabi sa iyo, Sandro. Pero bahala na rin. Tutulungan kitang tuparin ang pangarap mo bilang albularyo. Kapalit ang pagligtas mo sa buhay ko. Iyokong pakasalan mo ko dahil sa iniligtas lang kita. Oo na nga. Gusto kita kaya ako papayag na magpakasal. Nagngingitian kami ni Maya habang magkahawak kamay nang biglang may pumalakpak. Sina Tio at Tia. Nakangiting pinagmamasdan kami. Hindi ko napansin na nakarating na pala kami sa tapat ng bahay. Pagkatapos ng araw na yon ay agad na kumalat ang balita na ang tagapagmana ng angkan ay kakasal sa isang dayong dalaga. Natuwa ang buong angkan sa balita. Dahil ibig sabihin nito ay magsisimula ang muling pagsibol ng aming kapangyarihan. Ngunit isang tao naman ang hindi sang-ayon sa balitang yon. Nawala lang ako ng 1 linggo mula sa panggagamot sa ibang bayan. Tapos pagbalik ko ikakasal ka na. Pasensya ka na. Biglaan din kasi. Hindi mo nga kilala ng lubusin niyang babaeng yun eh. Maya. Maya ang pangalan ng asawa ko. Hindi mo pa siya asawa. Hindi pa kayo kasal. Doon din naman ang punta nun, no? At bakit ka ba galit na galit dyan? Kasi nga hindi natin siya kilala. Matatanggap ko pa kung kilala natin siya. Yung parte rin sana ng angka natin. Eh kasi nga, siya ang gusto ko. Gusto. Kailan ka pa nagkagusto? Naloko na. Halika, gagamutin kita. Mukhang nagayuma ka ng babaeng yun eh. Hana naman oh. Bakit ba hindi mo ko kayang suportahan? Kaibigan Yun mo. na nga eh. Kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Kaya ito lang ang magagawa ko bilang kaibigan mo. Makinig ka sa akin. Huwag kang magpadalos-dalos. Ibang kutob ko sa babaeng yun. Pakiramdam ko ay gulo lang dala niya. Mahirap siya basahin. Hindi natin alam, baka masamang tao. Hana, hindi ganun na klase ng babae o tao si Maya. Kung wala ka ng ibang sasabihin pa, mauna na ako. Sandro, sandali! Tuluyan ko na ngang iniwan doon si Hana. Hindi ko siya maintindihan ng mga panahong yon kaya talagang sumama ang loob ko. Dumaan ang 3 araw at sumapit na nga ang gabing aming pinakahihintay. Upang maisagawa ang panata ng dugo, kailangan kaming makasal ni Maya sa ilalim ng bilog na buwan. Ang gabing yon ay isa sa pinakamasasayang araw ko. Lahat ng nasa angkan ay dumalo upang masaksihan ang pag-iisang dibdib namin ni Maya. Magkaharap kaming nakatayo ni Maya sa harap ni Apo Soledad. Naghihintay na masimula ng ritual.
Sa ngala ng unang hininga ng ating lahi, tinatawag ko ang mga bantay ng galing. Dumalo kayo sa panahong ito ng pagtali at saksihan ng pag-uugnay ng dugo at anino. Bilang kasalukuyang pinuno ng ating angkan, binabasbasan ko ang pag-iisang dibdib ni Sandro at Maya. May lumapit sa amin. Inilagay niya sa pagitan namin ni Maya ang isang plangganang naglalaman ng maligamgam na tubig na inorasyonan kanina ni Apo. Binigyan kami ni Maya ng tigi-isang punyal. Ito ay proseso sa panata kung saan susugatan namin ang aming palad at ipapatak sa planggana ang dugo. Nang magawa na nga namin ay kinuha ito ni Apo at habang hinahalo ay sumasambit din ito ng orasyon. Dugo sa dugo, ugat sa ugat, iisang panata, iisang liwanag. Mula sa liwanag ang kapangyarihan, mula sa kapangyarihan ang tungkulin. Ngayon, bigkasin mo, Sandro, ang nakalagay sa aklat ng panata. Sa harap ng lupa, langit at mga aninong sumaksi sa lahi ko, ipinapahayag ko ang aking katawan, diwa at puso. Sa pamamagitan ng panatang to, ako'y magiging daluyan ng kapangyarihan, hindi para sa sarili, kundi para sa angkan at sa kabutihan. At kung ako'y tumalikod, naway ako'y tangayin ng hangin ng limot. Sa ngala ng ating mga ninuno, tinutupad ko ang pagkilala sa panatang to. Siya na ngayon ang ulo ng anino, ang ating bagong pinuno. Naway ang liwanag ay laging itago sa iyong anino, Sandro. Naghiyawa naman ang angkan sa pagdeklara sa akin bilang bagong pinuno. Sa pagtatapos ng ritual ng panata, ang hinalong dugo namin ni Maya ay isinalin sa 2 baso at ibinigay sa amin. Sa pag-inom ng dugong ito, ang dalawa ay mag-iisa. Ito ang dugo ng pagsasanib, dugo ng katawan, diwa at kapangyarihan. Mula sa kanya, patungo sa isa. Mula sa isa, pabalik sa kanya. Nang hudyatan kami ni Apo na pwede naming inumin, ay sabay namin itong inubos. Wala namang lasa yon dahil siguro sa may orasyon ito. Pagkatapos noon ay nagpalakpakan ng lahat. Nagkatinginan naman kami ni Maya at nagkangitian na lamang. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinarap namin ang buong angkan na masaya at nagsisipalakpakan. Mabuhay ang bagong pinuno! Mabuhay! Mabuhay! Maraming salamat po sa inyong lahat. Makakaasa po kayong mapaglilingkuran ko ang aking tungkulin bilang pinuno ng ating angkan at bilang tagapangalaga ng galing. At bilang napiling maging kabiyak ng inyong tagapagmana, makakaasa rin po kayang paglilingkuran ko ang inyong lahi. Natapos naman ang gabing yun ng matiwasay. Habang tumatagal at lumilipas ang mga araw, nararamdaman ko na dumadaloy sa aking katawan ang kapangyarihan ng galing. Mas lumakas pa ako sa panggagamot at pagkontra sa dilim. Hindi na rin ako napapagod kahit buong araw pa akong nanggagamot. Nang dahil sa kapangyarihan na to, ay mas dumami ang natulungan ko at ang mga nagpapagamot sa akin.
Nay Gloria, magandang araw po. Ano po ang inyong karamdaman at bumalik kayo rito? Ay, hindi ako ang magpapagamot. Ito kasing isa kong apo. May malaking bukol sa tiyan. At ang sabi ng doktor ay kanser ito. Mahirap lang kami. Wala kaming pera para ibayad sa ospital. Kaya sa'yo na lang ako umaasa. Dinala ko siya rito sa pagbabakasakaling gumaling siya sa panggagamot mo. Sana'y matulungan mo kami. Nawalan na ako ng isang apo. Ayokong mawala rin si Nico sa akin. Huwag po kayong maglala, Nay. Nico, halika. Umupo ka rito. Ako nga pala si Kuya Sandro. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman mo? Sobrang sakit po ng tiyan ko. Kahit anong gawin ko, para pong umihilab na hindi ko maintindihan. Patingin nga ako. Malaking bukol nga to ah. Sandali. Ito ipapahid ko sa tiyan mo. Pinahiran ko ang tiyan ng bata at habang ginagawa ko yun, ay pabulong akong nag-oorasyon. Pagkatapos ay nagbalat ako ng luya. Saka inilagay sa tuktok ng ulo nito. At 3 beses na malakas na hinipan yun. Lumipas pa ang ilang oras ng panggagamot hanggang sa padilim na ang sinag ng araw ay hudyat na magagabi na. Pagkatapos ng gamutan ay pumasok na ako sa bahay para magpahinga. Tia, kumusta na po si Maya? Ayon, hindi ko alam kung bakit nagkakaganyan ang asawa mo. Parang bigla na lang siyang naging mahina. Maski ako man po ay nagtataka. Kapag ginagamot ko naman po siya, ay bumabalik agad ang sigla niya. Pero tuwing sasapit naman ang kinabukasan, ay parang bumabalik sa dati ang katawan niya. Bakit ba siya nagkakaganyan? Sa tingin mo ba may kinalaman to sa pagpapakasal ninyo? Kasi napansin kong naging ganyan lang siya nung pagkatapos niyong ikasal. Hindi na ako umimik dahil totoo naman ang sinabi ni Tia. Napansin ko ring unti-unting nangihina si Maya. Para tong lantang gulay araw-araw. Kahit na anong panggagamot ang gawin ko, ay bumabalik ang kondisyon niya. Nabalik ako sa realidad nang may marinig kaming tumatawag sa akin sa labas. Ako na ang titingin. Marahil ay sinapidring lang yan. Sasama po ako, Tiyo. Wag na. Simula nung naging pinuno ka ay halos wala ka ng pahinga. Ako nang titingin para sa iyo. Hindi na nga ako pinagsalita pa ni Tio. At umalis na siya para harapin ng mga nakakatandang albularyo ng aming angkan. Araw-araw ay pumupunta sila rito upang iulat ang binigay kong misyon sa kanila. Nitong mga nakarang araw kasi, ay sunod-sunod ang mga natatagpuan naming patay na mga hayop. Wakwak ang tiyan. At wala ng mga laman loob. Alam namin kung anong nilalang may gawa nun. Isang aswang. Ngunit ang nakapagtataka lang, sa lugar namin na puro albularyo ang nakatira, ni isa ay wala man lang nakapansin. Natitiyak ko na isang mataas na uri ng aswang yun dahil kaya niyang itago ang presensya niya sa amin. Ilang minuto lang din ay bumalik na si Tio sa loob ng bahay. Ano raw? May balita na ba sila? Merong balita pero masamang balita. Kaninang umaga raw, may natagpuan na naman silang patay na hayop. Yung mga alagang kambing ni Nestor. Lahat patay, walang tinira. Nako, mukhang may umaaligid sa baryo natin. Dito pa talaga nila naisipang mambiktima sa kuta pa ng mga albularyo. Kailangan ako na mismo makaresolba nito. Tila malakas ang proteksyon na gamit ng aswang na yun. Kailangan na natin siyang mahuli
habang mga hayop pa lang ang ginagalaw niya. Ang mabuti pa ipuntahan mo muna ang asawa mo. Matutulog na rin kami ng tiyo mo. Tumayo na ako noon para puntahan si Maya sa kwarto niya. Kahit nakasal na kami, ay hiwalay pa rin ang kwarto namin. Dahil na rin sa kagustuhan ni Maya na hindi ko alam kung ano ang rason. Pinaunlakan ko na lamang ang kanyang kagustuhan. Ayoko din naman siyang pilitin. Nang makapasok kami sa kwarto niya, natutulog na ito. Umupo ako sa kama niya at tiningnan ang kanyang muka. Kahit na may sakit ka, maganda ka pa rin, Maya. Huwag ka mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Bukas ay pupuntahan ko si Apo. Sandro, bakit kising ka pa? Pasensya na. Nagising ba kita? Hindi naman. Sandro, nagugutom ako. Sobrang hina ng katawan ko kaya siguro palagi akong gutom. Ganun ba? O sige, sandali lang at kukunan kita ng makakain. Ay, hindi. Wag na pala. Nagbago ng isip ko. Sigurado ka ba? Oo. Sandro, pasensya ka na. Sana mapatawad mo ko. Oo. Ano bang sinasabi mo? Wala. Matutulog na ulit ako. Matulog ka na rin. Hindi na ako nagsalita at kinumutan ko na lang siya. Humiga ito patalikod sa akin. Bumuntong hininga naman ako at lumabas na lang ng kwarto. Parang masama ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko may parating na panganib. Lumakad ako sa kwarto ko at naupo. Naisipan kong buklatin ang aklat ng panata. Umaasang may makitang paraan para gumaling si Maya. Kinuha ko ito. At nang buklatin ko yon, ay may nahulog na papel mula rito. Parang pinunit lang yon at itinupi. Pinulot ko yon at binasa. Ang albularyo'y hindi ipinanganak na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay pinipiga mula sa buhay ng iniibig. Kapag ubos na ang sigla, kailangan ng panibagong kapalit. Ibig bang sabihin nito? Si Maya? Kaya siya nangihina dahil sa panggagamot ko? Kaya pala ang panata ay sa anyo ng pagpapakasal. Dahil ang magiging kabiyak ko, isa pala magiging buhay na pinagmumula ng aking kapangyarihan. Nagulantang ako sa realisasyon. Kinabahan ako bigla dahil ibig lang sabihin nito ay mamamatay si Maya kapag nagpatuloy pa ang panggagamot ko. Dali-dali akong bumalik sa kwarto ni Maya. Ngunit nagulat na lamang ako nang wala akong nadatnan. Mas lalo akong kinabahan nang makaramdam ng presensya ng isang aswang. Dali-dali akong lumabas ng bahay at sinundan kung saan nanggagaling ang presensyang iyon. Nang makita ko ito, ay susugurin ko na sana ng matanaw kung hindi ito nag-iisa. Si Maya. Magkasama sila ng isang lalaking aswang. Agad akong nag-orasyon para itago ang presensya ko, saka lumapit sa kanila ng dahan-dahan. Huwag nang matigas ang ulo mo. Pinayagan na kita ang makipaglaro sa mga albularyong yon. Ngayon ay naiinip na siya, Ma. Kung gusto mong maging ligtas ang mga tao rito, sumama ka na sa akin. Hindi pwede, Lakan. Ayoko nang bumalik. Masaya na ako rito. Pabayaan niyo na ako. Hindi ka ba makaintindi? Gusto mo pa yatang talad ka rin kita eh. Hindi ka rin ba nakakaintindi? Ayoko nga sabi. At isa pa, kasal na ako. Anong sabi mo? Ang sabi ko, kasal na ako. Kaya hindi na ako pwedeng bumalik sa atin. Walang yakap! Sige, saktan mo lang ako. Pero wag niyo na akong guluhin. Sabihin mo sa gahaman mong ama na iyoko magpakasal sa lalaking gusto niya. Wala kang karapatan na magdesisyon para sa sarili mo. Tandaan mo, Maya.
prinsesa ka ng mga aswang, kaya si ama lang ang may karapatang mamili kung sino ang pakakasalan mo. Hindi na ako babalik sa impyernong yon. Kasal na ako sa pinuno ng mga manggagaway. Ang sabi mo? Sa lahat ba talaga ng pakakasalan mo sa pinuno pa ng mga albularyong yun? Pabayaan niyo na ako. Wala na kayong hahabulin sa akin. Kasal na ako kaya hindi na maaaring gusto ni Ama. Kung sa tingin mo ay magiging ligtas ka na dahil sa pagpapakasal mo sa iba, nagkakamali ka. Tingnan natin kung hindi mamamatay ang gagong yan kung si Ama na mismo ang kukuha sa iyo nito. Prinsesa ka ng mga aswang. Hindi mo matatakasan ang responsibilidad mo sa ating lahi. Hindi ako natatakot sa inyo. Baka nakakalimutan mo. Ako na ang prinsesa ng ating lahi. Ang pinakamalakas sa ating lahat. Tama. Ikaw nga pinakamalakas sa ating lahi. Pero nasisigurado mo bang magiging maayos ka pa kapag pinagsama namin ni Ama ang aming kapangyarihan? Dahil mukhang nagmamatigas ka pa rin. Asahan mong lulupigin namin ang bayong ito anumang oras. Huwag kang magsisisi kapag naubos ang lahi ng mga manggagaway. Agad rin na lumipad palayo ang aswang na silakan na sa tingin ko ay kapatid ni Maya. Ngayon ay naliwanagan na ako. Aswang si Maya. Prinsesa ng aswang. Hindi ako makapaniwala. Ako na pinuno ng mga manggagaway, pinakamalakas na angkan ng mga albularyo, ay nagpakasal sa isang prinsesa ng mga aswang. Naghalo-halo na ang nararamdaman ko ng mga panahong iyon. Lumabas ka na, Sandro. Alam kong nandyan ka. Mukhang malakas ka na nga talaga. Nakuha mong malaman na nandito ako kahit na tinago ko na ang presensya ko. Sana pala, hindi na ako nagtaka kung bakit may mataas kang uri ng proteksyon. Yan palang nagtatago ng baho mo. Hayaan mo sana magpaliwanag ako, Sandro. Para saan pa? Narinig ko ng lahat. Galit ka ba sa akin? Dahil itinago ko ang lahat sa'yo? Ano bang intensyon mo, Maya? Niluloko mo lang ba ako? Hindi sa ganun yon. Mahal kita kaya nagawa ko to. Tinalikuran kong lahi namin para sa'yo. Mahal din kita. Pero, pinapahamak mo ang sarili mo. Pati na rin ang aming angkan. Sabihin mo sa akin, ikaw ba yung aswang na pumapatay sa mga alagang hayop dito? Ako nga. Pasensya ka na, Sandro. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko dahil para kasing nangihina ako. Hindi ko mapigilan na magutom at kumain ng karne. Huwag ka magalala. Hahanap ako ng paraan para maputol natin ang panata. Bukas na bukas ay pupuntahan ko si Apo. Teka lang, ano bang ibig mo sabihin? Puputulin mo panata? Hindi pwede, hindi ako papayag. Kailangan. Dahil kung hindi, ikaw naman ang mamamatay. Ano? Dahil sa panata, kaya ka nangihina. Habang lumalakas ang kapangyarihan ko, ikaw naman ang nauubos ang lakas. Dahil ikaw ang buhay na pinanggagalingan ng kapangyarihan. Kaya patawad. Kung alam ko lang sana noon pa, hindi kita inilagay sa posisyon na ito. Wala akong pakialam. Kung ganun ay pumapayag ako maging lakas mo. Hindi naman ako mamamatay eh. Aswang ako. At hanggat kumakain ako ng karne, magiging ayos lang ako. Nahihibang ka ba? Sa kabila ng iyong nalaman, pumapayag ka pa rin? Kung ang kapalit nito yung makasama ka, oo. Handa akong ialis sa iyo ang buhay ko. Hindi ako makakapayag. Kung ikaw, kaya mo mabuhay ng ganun. Ako hindi. Hindi ko kakayahin na araw-araw na yung makikita ka. Na ganun ang lagay mo. Mas pipiliin ko na lang na isakripisyo ang sariling buhay para makalaya ka sa sumpang to. Bukas ay gagawa ko ng paraan. Umuwi na tayo. At baka mapansin pa nila tayo ni Tio na wala tayo sa bahay. Naglakad na ako pa uwi. Hindi ko alam kung sumunod ba siya. Napakabigat ang dibdib ko. Galit ako kay Maya sa paglilihim niya sa akin. Pero mahal ko pa rin siya.
Kaya kailangan ko siyang tulungan. Kailangan may gawin ako. Hindi lang ang buhay ni Maya ang inaalala ko kundi ang magiging sitwasyon ng aming angkan. Malakas ang aming lahi. Pero bilang kanilang pinuno, hindi ko sila ilalagay sa ganitong posisyon. Ayoko na makipagdigmaan pa kami sa mga lahi ng aswang. Kung kailangan ako na lang magsasakripisyo ay gagawin ko. Kinabukasan nun, agad akong pumunta kay Apo at isinama ko si Maya kahit ayaw niya. Apo, bakit hindi niyo sinabi sa akin na may ganitong kapalit ang panata? Dahil alam ko sa karakter mo, hindi mo to pahihintulutan. Sa totoo lang, bago kayo ikasal ay ipinaalam ko na kay Mayang tungkol dito. At hindi nagbago ang isip niya. Bagkus, handa pa siyang magsakripisyo para makamtan mo ang iyong hangad na maging ganap na albularyo. Alam mo na ang tungkol dito? At hindi mo man lang sinabi. Ano pa bang itinatago mo sa akin, Maya? Pasensya na, Sandro. Huwag ka nang magalit sa kanya, Sandro. Matagal ko nang alam kung ano nga ba talaga si Maya. Pasensya na kung pinahintulutan ko ang pag-iisang dibdib niyo sa kabilaan ng katotohanan. Naisip kong mas mabuti na ito dahil hindi naman mamamatay si Maya. Manghihina lamang siya pero habang may karne, hindi siya. Gusto ko nang putulin kung ano man ang umuugnay sa amin. Ayoko ng ganito. Pero Sandro, malalagay sa alanganin ang buhay Sabihin mo. niyo na po sa akin kung paano mapuputol. Naputol ang aming usapan nang biglang may narinig kaming nagkakagulo sa labas. Nagsisigawan ng mga tao at tila nagtatakbuhan. Asilang, sinusugod tayo ng mga aswang! Napatakbo kami sa labas. Inaatake ng mga nagliliparang aswang ang mga kapwa ko albularyo. Malakas ang aming angkan kaya hindi ako nangangamba na magiging dehado kami. Pantay lang ang labanan. Agad kong hinila si Maya. Itatago ko muna siya para hindi siya matunto ng pamilya niya. Ngunit bago pa kami makalayo, ay hinarang na kami nilakan. May kasama siyang isang matandang lalaki. Siya na yata ang ama ni Maya. Hindi pa uli ang lahat, Maya. Itigil mo na ang kaibangan ito. Hindi siya sasama sa inyo. At sino ka naman? Ikaw ba ang pinuno ng mga albularyo na siyang pinakasalan ng aking anak? Ako nga pala si Bagwis, ang ama ni Maya. At ang hari ng mga aswang. Wala akong balak na kilalanin ka. Sa oras na saktan mo si Maya, katapusan mo na. At sino ang tinakot mo? Bigla na lamang itong nag-iba ng anyo. Mula sa pagiging tao ay tuluyan itong naging aswang. Naging alerto naman ako at hinila si Maya sa isang tabi. Umalis ka na rito. Ako nang bahalang lumaban sa kanila. Hindi. Tutulungan kita. Ako bahala kay Lakan. Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako kayang talunin. Sigurado ka ba? Oo. Magtiwala ka lang sa akin. Kung ganon, sige. Mag-iingat ka. Pagkatapos ng labo na ito, huwag kang mag-alala. Makakalaya ka rin. Ano na? Pinuno ng albularyo. Nababahan na ba ang buntot mo? Manda ka! Matitikman mo ang kapangyarihan ng ganap na albularyong manggagaway! Nagsimula akong mag-orasyon ng pamproteksyon. Lumipad naman si Bagwi sa himpapawid at mabilis na lumipad patungo sa akin. Akmang kakalmutin niya ako nang mailagan ko ito. Sinugod ko naman siya agad gamit ang buntot pagi na kinuha ko kanina sa bahay ni Apo. Nailagan niya to at umataking muli. Ilang minuto na puro lang ilaga na nagaganap sa pagitan namin. Halos pareho na kaming hinihingal na huminto sa pag-atake. Kakaiba ka rin, bata. Tunay kang ang pinuno ng mga manggagaway. Sa buong buhay ko,
Walang tumatakas sa akin sa labanan. Malakas na ba yun sa'yo? Pasensya na. Pero wala pa yun sa kalahati ng kaya kong gawin. Bata, huwag kang masyadong pakampat dahil hindi pa ako nagsisimula. Nagulat ako nang bigla siyang mawala. Naramdaman ko na lang na may kumalmot sa likod ko. Hindi ko siya makita. Masyadong mabilis. Sunod-sunod ang naging pag-atake niya. At hindi na ako makapag-orasyon dahil doon. Pagod na ako makipaglaro sa'yo. Katapusan mo na! Akmang bubutasin niya ang dibdib ko nang inahagis ko sa kanyang mata ang isang langis. Dahil doon ay napaatras siya at nagkaroon ako ng pagkakataong atakihin siya. Anong naisito? Sa ngalan ng liwanag, sa apoy ng galing, ang dilim ay bumagsak. Sa lupa ay mawala! Walang nangyayari. Bakit ako nasusunog? Banal na lagis ng sangkilat. Itama ang baluktot. Putulin ang pakpak ng kasamaan. At sa pangalan ng aking kapangyarihan, ilantad ang kanyang tunay na anyo! Bakit ganito? Tuluyan na nga naglaho sa hangin ang pinuno ng aswang. Dahil doon, ay napahinto sa pakikipaglaban ng mga aswang at napatingin sa akin. Unti-unti namang nanghina ang tuhod ko. Malaki ang enerhiya na aking inilaan para sa orasyon na yon at nakaramdam ako ng kaunting pagod. Ama! Anong ginawa mo ngayon ka? Papatayin kita! Ngunit bago pa sumugod sa akin si Lakan, nagulat na lang ako nang maistatwa ito sa kinatatayuan. Biglang nabutas ang dibdib at sumuka ng dugo. Nang matumba ito, ay bumungad sa akin si Maya na nasa likuran niya. Hawak-hawak nito ang puso ng kapatid niya at puno na rin siya ng sugat. Agad akong napatakbo sa kanya nang bumagsak ito sa lupa. Maya! Maya! Kumising ka! Anong nangyari? Sandro, hindi ko na kaya. Hindi. Huwag mo kong iiwan. Pasensya na. Malakas ang kapangyarihan na ginamit ko. Mukhang ikaw ang napuruhan doon. Patawad, Maya. Patawad. Ginusto ko to. Huwag kang humingi ng tawad. Maaari pa rin natin siyang giligtas, Sandro. Napatingin ako kay Apo na biglang sumulpot. Hinihingil pa to at halatang nakipaglaban din. Ano po ba kailangan kong gawin? Kapag ako ang gumamot sa kanya, ay babalik lamang ang nararamdaman niya. Kaya tulungan mo ko, Apo. Kailangan nating putuli ng ugnayan yung dalawa sa lalong madaling panahon. Kailangan na maisagawa natin ang ritual na pagputol ng panata. Parang awa mo na. Gawin niyo na po ang dapat. Pero may kapalit ito. Nangangailangan ng ibahagi mo ang kalahati ng iyong kaluluwa bilang kabayaran sa pagputol ng panata. Kung hindi ka suswertehin, ay malalagay sa alanganin ang buhay mo. Wala na akong pakialam. Basta't iligtas niyo lang po si Maya. Kung ganoon, ihiga mo ng maayos si Maya. Ako'y magsisimula na. Sa harap ng mga espiritong saksi, inilalatag ko ang panatang minsang tinanggap. Ang pusong lumihis, ngayon humihiling ng kalayaan
Ngunit walang kalayaan ang walang kabayaran. Nagsimula na ngang mag-orasyon si Apo. Habang ginagawa niya yun, ay biglang lumiwanag ang katawan namin ni Maya. Nakaramdam ako na mainit na parang dumadaloy sa aking katawan. Napakahapdi nun at masakit. Ininda ko na lamang iyon. Marami pang orasyon na sinabi si Apo, pero nabibingi na ako. Halos wala na akong marinig. Unti-unti na ring nandidilim ang mga paningin ko. Nakatingin lamang ako kay Maya. Aninong humabi ng bigkis, pakinggan ang pagputol. Ang dugong ito'y saksi sa pagtanggi. Ang panatay na putol, ang ugnay ay tapos. Ngunit ang anino ng pagpili mananatili sa dilim ng sarili. Ikaw na lamang ang makakakita. Sandro, tapos na ang ritual. Sandro, iho. Perlita, Ambo, kamutin niyo si Sandro at ilayo sa baryong to. Hindi na siya maaaring maging kabilang ng ating lahi dahil sa pagputol ng panata. Lahat ng mga sakit ng kanyang pinagaling ay babalik sa kanya. Kung bibilisan niyo ay maliligtas niyo pa ang buhay niya. Paano po si Maya? Sa ngayon, ako nang bahala. Hindi na sila maaari pang magkita dahil pareho na silang mamamatay kapag nag-cross pa ang kanilang landas. Ayos na po bang lagay ni Maya? Sa ngayon ay maayos na, iho. Ngunit ilang araw pang hihintayin para tuluyan siyang gumaling. Pasensya na, pero hindi ka na maaaring manatili rito. Paano po ang ating angkan? Wala ng pag-asa ang ating angkan. Nawala na ng kakayahan ang huling tagapagmana, kaya mananatili na lamang kaming mga ordinaryong albularyo. Pasensya na po, Apo. Patawarin sana ako ng ating angkan. Naiintindihan kita, Sandro. Magmadali na kayo ni Ambo. Ako nang bahala sa ating angkan. Ngayon na nalupig na natin ang mga aswang, ay wala na tayong magiging problema. Kailangan lang na makabawi. Bago po ako umalis, hayaan niyo muna po ako magpaalam kay Maya. Lumuhod ako sa tabi ni Maya at nanginginig na hinawakan ng kanyang kamay. Lumuluhang hinalikan ko ito at inilagay sa aking dibdib. Maya, patawarin mo ako. Pero mukhang hanggang dito na lang talaga tayo. Unti-unting bumigat ang aking mga mata at sa huling sandali ay hinalikan ko ang noon niya. Mahal kita. Miss Ligaya, 2 dekada ko ring binitbit ang bigat ng sakit na idinulot sa akin ng karanasan kong ito. Isa namin nila Tio at Tia ang baryo at namuhay bilang mga ordinaryong tao sa malayong lugar. Nawalan ako ng kakayahang manggamot at nagkaroon ako ng patong-patong na sakit dahil sa pagputol ng panata. Hanggang sa nahirapan na akong maglakad ng maayos. Si Tia at Tio ay paminsan-minsan na lang nanggagamot. Naisipan na lang naming magsaka para kahit papaano ay may kakainin kami araw-araw. Ngayon ay si Tio na lamang ang kasama ko sa buhay. Wala na po ako naging balita kay Maya. Hindi ko alam kung nanatili ba siya sa baryo namin. Bawat araw ay pinapanalangin ko na sana'y nasa maayos ang kalagayan. Gabi-gabi siya lang ang laman ng aking panaginip at gabi-gabi rin akong umiiyak sa dilim. Ngunit isang gabi, hindi si Maya ang nasa aking panaginip. Kundi isang anino na nagsasabing, hindi natapos ang panata. Ito ay nagbago lang ng anyo. Dito ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo, Miss Ligaya, at sa mga sumubaybay sa istoryang ito. Maraming salamat po sa pakikinig.